Palapit na umano ng palapit sa ating kalupaan ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo na pagmamayari po ng China. Huli po itong namataan ng Philippine Navy nang pumasok sa ating EEZ 50 nautical miles mula sa Panatag Shoal noong Biyernes. May kasama pa itong isang China Coast Guard vessel. Sa haba po na 165 meters o katumbas ng 1.5 football field po yan ay kilala rin sa tawag na monster ship ang naturang barko. At kaugnay nga po ng monster ship ng China Coast Guard, ay makausap natin si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Commodore, magandang hapon po. Yes, magandang hapon sa iyo, Joby. Accurate. At sa mga taga-subaybay mo, magandang hapon sa lahat. Commodore, kasi gusto namin maging accurate yung report natin. So hindi naman bago na sila ay aali-aligid sa ating lugar o sa ating kalupaan. Pero tama ba yung accurate ba yung aming pagkakadescribe na ito'y papalapit sa ating lupa? Hindi naman Joby. Sapagkat yung ating monitoring naman, which we do on a weekly basis, we give the numbers, we monitor the numbers. Nagkataon lang na-monitor itong pinakamalaking Coast Guard vessel ng Chinese Coast Guard, which is 165 meters. Ang bagit nyo nga, monster ang tawag nyo dyan. Pero ito ay hindi naman to alarming sapagkat you are looking at the numbers in general, yung total numbers on a weekly basis. Hindi naman pa isa-isang barko ang tingin natin. Nagkataon lang may monster ship tayo dyan. Oo. Compared naman sa previous week na monitoring natin, yes, bumaba naman yung overall number. Okay. Bumaba naman yun lang. Okay. So, interesting, medyo interested din yung ating mga viewers tungkol sa tinatawag na monster ship na yan ng China Coast Guard. Meron pa ba kayong ibang mga impormasyon na pwedeng ma-share tungkol dun sa presence niyan near our shores? Yes, it was monitored last week to be 50 nautical miles from Baho de Masinloc. As of this morning sa ating monitoring, wala na siya doon sa area niya. So most likely, I could say na lumabas na sa ating EEZ sapagkat hindi na natin hagip sa ating monitoring. Yung kanyang mga details naman kung anong classification, anong capabilities, these are all available in open sources. Makita naman natin doon. Yes. Yes, Commodore. Okay, so noted po yun, at least ito ay hindi nyo na nakikita doon sa lugar kung saan na siyang namataan. Puntahan natin ang iba pa mga issue, Commodore. Makikibalita rin po kami doon sa report tungkol sa pipelaying work sa may Panatag Shoal naman po ito ng mga Chinese. So meron po ba tayong kumpirmasyon na talagang ito'y ginagawa o isinasagawa? Ito ay binigay sa atin na may di umanong isang fisherman nakakita. So, wala pa naman ibang confirmatory reports from other sources. So, we are treating this as a unverified report na wala pang ibang report on that matter. However, kung may makapag-report naman sa atin na through ibang source, other sources, on the same report, on the same incident, then we will look into it sapagkat meron na ibang report na nag-corroborate. But for now, we treat it as a unverified report. Okay, so you're still waiting for other details tungkol dyan. Pero puntahan naman natin yung issue po ng mga Vietnamese vessels sa Commodore. So aside from China, ay namataan daw na merong Vietnamese vessel sa West Philippine Sea. Ito ba yung may kumpirmasyon na rin mula sa inyong ahensya? Yung Baho de Masinloc, if I may focus po sa Baho de Masinloc, is a traditional fishing ground. Na dati-rati, hindi lang Chinese, Vietnamese, Filipinos, and the other ASEAN maritime countries ang nangingisda doon. So wala naman tayong issue doon sapagkat it has been ruled by the UNCLOS, by the Arbitral Tribunal, na ito ay traditional fishing ground of the different countries. Yeah. Ang issue lamang natin is with China sapagkat pinagbabawalan tayo at yung ibang bansa. Yeah. So parang okay lang, hindi naman sa okay kundi walang bawal na nandoon yung ibang mga bansa na nangingisda doon, tama, Commodore. Pero nalagay na rin po yung tungkol sa mga banta ng China dahil nakakuha po kami ng mga interview sa mga mangingisda na sila yung nababahala dahil meron nga po tinatawag na detention policy ngayon yung China Coast Guard. So ano po ba ang pwede natin gawin para maproteksyonan itong atin pong mga mangingisda? Joby, I would like to reiterate the statement of our Commander-in-Chief
na una-una, this is unacceptable. Yung statement naman ng ating Secretary of National Defense, this is provocative. And ang action ito ng China is unilateral, it's unprofessional, ito ay labag sa international law, sa UNCLOS, and we have to understand ang mindset ng China. Ang China magaling sa false narratives, Yes. magaling sa deception, magaling sila mag-shape ng public perception. Ang sabi ko nga dyan, kung sa kwento pa lang aatras na tayo, ay nakakahiya naman sa buong mundo na ang Pilipino ay sila lang matapang at palaban. So, ang approach naman natin dito is we need to have increased presence, Okay. which ginagawa naman ng Philippine Navy, ng Coast Guard at ng BFAM, sapagkat may close coordination naman kami sa kanila. So, And of course, we are looking at our allies and partners to internationalize the issue. So sabi nyo nga merong increased presence kayong sinasagawa, ano. Lalo ba na yung makikita at madadama ito ng mga maingisa natin by the time na sumapit yung June 15 na naging banta nga po ng China? Yes, hindi naman ibig sabihin pag wala nakikita, ay walang ginagawa. Okay. Meron tayong mga increased presence, not only for the Navy but also for the Air Force, sa ating mga air surveillance flights. Okay, noted po yan. Maraming salamat, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Thank you, sir.